Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Scorpio for the date of October 21 to 27. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and palike na rin po ng video natin. Guys, kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, importante kasi po ito. Sa dulo po ng video, naglagay po ako ng link para dito. Ngayon, kasabay po na ito, naglagay din po ako ng link kung paano kayo pwedeng gumawa on your end ng sarili nyo pong love and prosperity charm. So, you can check out the videos later. So, again, the readings are for guidance purposes. May free will po tayo. Gamitin natin to ng maayos. Para po sa mga nagnanais po magpa-schedule ng private reading, you can send me a message in my personal Facebook account. The link is in the description below. At sa nais po na suportahan para lumago po ang ating channel, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba o yung ating thanks. And donations can be sent po via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Scorpio, how are you, my dear? Natin. Knight of Swords, tsaka Soulmates. Ayan. Ay, King pala, sorry. So, si King kasi, this is the older male energy. Habang si Swords naman, this is about air, about our mind and the intellect. Sorry sa magiging term ko. Ang pangit ng term ko, pero jowang-jowa ka na ba? Mali yung term natin. Actually, hindi. I will not say na parang jowang-jowa. Siguro nandun nagkakaroon ng in the house of Scorpio, may mga nakakaramdam sa inyo ng certain times na siguro it goes for the singles to eh. Na parang ang lungkot ng life. Na parang alam mo yung parang may makashare ka lang naman ng happiness mo, yung tipong you can tell your stories, kamustahin mo o yung kamusta na ba yung araw mo, may ganong factor sa inyo. Sa iba sa inyo sa House of Scorpio. Nakakaramdam kayo ng longing to connect. Yung problema lang kasi with kalaban mo din sarili mo eh. Gusto mo magkaroon ng connection with other people na medyo malalim-lalim. Pero with the King of Swords, ando na may mga iba sa inyo nagsa-surface ulit yung trauma. Kasi sabi nila, kung gusto mo talagang saktan na isang Scorpio, ang best ng gawin mo talaga para madurog mo siya is kunin mo yung tiwala, tapos sirain mo. And sa Scorpio Stellium, may mga gumawa na sa akin nun. Kaya grabe, iba yung pain. Hindi lang halata, pero deep inside. So makaka-relate yung mga may placements ng Scorpio sa Sun, Moon at Rising nila. Nakakaramdam na iba yung impact eh. Kasi yun yung isa sa mga kaya mong gawin, Scorpio, na once na vinalue mo yung isang tao, once na binigyan mo ng halaga, once na nilagay mo siya sa doon sa pwesto na nakaangat siya above the rest. Tapos nasira yung tiwala mo ng taong yun. Iba yung pain. Parang mas gugustuhin mo pa na sapakin ka na lang o sikmuraan ka. Kasi at least yun, alam mong pwedeng gumaling ka pa. But the emotional damage na dala sa'yo, ibang usapan yun eh. Ibang level yun, ibang avenue yun ng sakit na pwedeng dalin sa'yo. And it takes a lot of time bago ka mag-heal mula doon sa aspect na yun. Alam mo yung tipong deep inside, siguro iba sa inyo yun, although yes, we could see ang dami sa inyo sa House of Scorpio na nagtatrive, umaangat na yung career, ando na nagiging darling of the crowd kayo most of the time. Pero kasi when it comes to trusting on an intimate level, yung nagtitiwala sa ng ganun kalalim, wala pa rin kayo mahanap eh. And ang nakakaloka din, hindi nyo kasi basihan
kung gaano nyo katagal kilala yung tao, hindi nyo rin basihan yung dahil kadugo nyo pwede yung pagkatiwalaan. You are looking for that X factor na alam mong pwede kang magtiwala doon sa taong yun. Minahanap mo yung gano'n na parang, you know that you know that you know. Unfortunately nga lang, hindi kasi lahat ng tao, kaya nilang i-value, hindi kaya nilang pahalagahan yung hindi lang love kasi binigay mo in the past. Yung opportunity para do sa tao na mag-grow, ma-change yung life, hindi na value ng maayos, kaya iba yung sakit. Ano ba yung sabi ng ano mo? Ano ba yung crossing mo? Seven of Swords and Imagine. Although yes, sinasabi na itong part 1 to na kailangan magkaroon ka ng deeper level of connection sa ibang tao. Pero pagdating doon sa intellectual side, iba yung sinasabi ng logical side mo hindi naman kita masisisi kasi andoon yung point that you are trying to also protect yung inner peace mo. Andoon na nasa level ka na gusto mong protektahan din yung puso mo, yung nararamdaman mo. And you cannot live. 7 kasi is about wisdom and Swords about air, about the mind and the intellects. Reverse pa siya. Tas imagine. So andun ka na, hindi mo kasi nahihirapan ka minsan i-project na ano yung pwedeng kumbaga, para makita mo sa sayo yung posibleng maging kaganapan na kapag hinayaan mo tong taon to maging close sa'yo. Ngayon, sabi ng cards na to, kaya nagkakaroon, ang naging resort mo ngayon, yung basic instincts mo. Kasi dalawa lang naman yan kapag may kaharap tayo na sabihin danger or possible danger, dalawa lang yung reaction natin, fight or flight. Lalaban tayo or aalis tayo. So mas yung paglalaban, yung tipong susubukan, susugal ka, di ba? Or flight, lalayo ka. Madalas, ginagawa mo, dinedetach mo yung sarili mo. Kasi nag-attempt ka ng konti Attempt mo ng konti. Ay, ayaw, di ba? Bye. Ano siya? Yun yung response mo because of the certain actions na ginawa ng mga tao before sa'yo. And kasi hindi man ako psychologist para gamit. Pero siguro pwede natin consider para siya naging traumatic experience sa'yo. Kaya hanggat maaari, hindi mo na lang ini-indulge yung sarili mo doon sa mga taong yon. Kasi natatakot ka na ikaw yung magiging talo sa bandang huli. Natatakot ka na baka ikaw yung maagrabyado, ikaw yung lugi, ikaw yung kawawa sa bandang huli. Yun yung isang bagay na pilit mong iniiwasan na mangyari sa'yo or maramdaman mo. And hindi kita masisisi na gano'n yung ginagawa mo na course of action. Because, again, ang target mo dito is to protect yung inner peace mo. Ano ba yung desire card mo kasi? 5 of Swords tsaka Unfinished Symphony. So, 5 is about action, Swords is about air, about the mind and the intellect, as Unfinished Symphony. Minsan yung tipong gusto mo nilang i-silence din yung isipan mo na gusto mo sabihin sa utak mo na, "Hoy utak, utak Scorpio, alam kong maparaan ka, marunong ka magplano, long term yung plan mo. Pero sana bigyan mo din naman ng oras na matuto ka kumilatis ng ibang tao. Para hindi na maging paulit-ulit yung naging experience mo before na nagkakamali ka ng pinagkakatiwalaan, na nagkakamali ka ng lalapitan, nagkakamali ka ng dinidikitan. Na sana matapos, yung parang sana matapos na meron akong pinost nun sa Facebook ko na capture yung attention ko. Parang karamihan ng mga Scorpio siguro yun yung yun yung wish nila na sana makahanap ng tao na katulad mo magmahal.
Yan sabi nga nila, it takes a Scorpio daw para maintindihan ng isang Scorpio. Kasi isa sa one of the deepest zodiac signs in terms of emotions is ang Scorpio. And siguro, andun din na hirap magtiwala nga. And trust is the foundation ng zodiac sign mo. Yung tipong, kasi pa andun yung point na ang tiwala sa'yo, it's either you trust someone or you don't trust that person. Dalawa lang. Walang gitna, walang 50-50. And ang gusto mo lang naman matapos na yung cycle na yon. Simpleng bagay kung titignan natin. Parang siguro sabihin ng iba na, kung ba yung gusto mo, napakawalang kwenta. Sa kanila. Pero kasi sa'yo, Scorpio, iba yung atake nun. Iba yung lalim nun. Iba yung purpose nun para sa'yo. Kasi yung yung tinetreasure mo, hindi siya tangible, hindi siya nakikita ng mata. Hindi nga nabibili ng pera yung gusto mo i-treasure eh. It is that special connection na hinahanap mo. Tingnan natin kung ano yung foundation mo. Foundation day. So, meron tayong 9 of Pentacles tsaka deep knowing. So, si 9 kasi is about knowledge, higher level of knowledge, sacrifices, pentacles, symbol of the earth. Tapos, deep knowing. Ayun nga, ang dami sa inyo, nagsara ng kakasabihin ko pa lang, di ba? Nagsara din siya. Ang dami nagsara ng pintuan sa inyo. Pintuan ng puso para hindi na kayo magambala. So, andito yung point. Ano ba yun? Andito yung pinapakita din ng cards na ang dami sa inyo nagre-resort na lang na magpapaka-busy na lang ako sa mga ibang bagay. Kaya sa work, going out with my friends, ayan. Enjoying ko na lang yung sarili ko. Andoon na deadmahin ko na lang tong mga naramdaman kong to. Alam mo, again, I cannot blame you. Hindi ko pwedeng sabihing mali yan. Kasi wala ako sa sitwasyon mo eh. Wala ako sa kinakalagyan mo. Wala ako doon sa lugar mo. At wala akong karapatan sabihin sa'yo na mali yan. Pero ang kailangan kong sabihin sa'yo is mali na hindi mo pinipilit intindihin ano yung nagiging pagkakamali mo. Ano yung bagay na hindi mo nabibigyan ng tamang atensyon. Ano yung bagay na hindi ka nagkakaroon tamang pag-unawa sa mga nangyayari. Yun yung sasabihin ko mali mo. Doon kita bibigyan ng warning. Doon kita bibigyan ng advice. Doon kita papaslingunin for this time. Di ba sabi nga nila, history repeats itself. Nauulit at nauulit ang mga pangyayari. Kung magpaparating mo sa fashion, dati ganito yung fashion, iba, ngayon bumabalik na naman. So, nag-uulit lang siya. Yung kinakulit nila na every 100 years may epidemya, which is totoo, parang nung 19 something, may ganon, may ganong eksena. Then, prior nun, 1800s, meron din. So, there is a pattern. Pero, ito yung, doon, bakit siya nag-repeat? Kasi hindi natin kasi iniintindi yung nangyari sa nakaraan. Hindi natin iniintindi na, ito pala yung dahilan. Hindi natin tinetake into account na, hindi natin inaaral bakit ba nangyari to in the first place? Bakit naganap to? Bakit ito yung mga senaryo? Hindi nalilimutan mo, Scorpio, na alamin ano yung naging chain of events para umabot sa ganoong eksena. Yun ang kailangan mong bigyan ng focus ngayon. Ano yung mga trigger events? Trigger people, ano yung nag-trigger na salita para mapunta sa scenario na ganun ng betrayal. Yung past mo kasi, we have the devil and the orphan. Okay. The devil is connected kasi din to sa sa zodiac sign na
Capricorn, si Capricorn is the house of career. Si orphan naman, ayan, literal, orphan, mag-isa, walang magulang. Ulila, ayan, sa Tagalog. So, in the past, yun yung ramdam nyo. Na mag-isa kayo, wala kayong kakampi. Pero yung nakakatuwa, hindi niya, kahit nararamdaman niya yun, gumawa kayo ng, ano eh, ang nag-comfort sa inyo, ang nag-encourage sa inyo, hindi ibang tao. Sarili mo din. Siguro pareho yung parang yung pinost ko dati, sabi ko, I will be my own hero. Ako mismo magre-rescue sa sarili ko. Ako mismo ang gagawa ng paraan para maligtas ko yung sarili ko. At ang dami yung gumawa nun. Hindi, andoon na habang yung iba nagtatarantahan na, ikaw nag-iisip ka na, anong pwede kong gawin? Anong course of action ko? Ano yung target ko ba? Saan ba ako dediretso? Ano ba yung gagawin ko? Sino ba yung pupuntahan ko? Ano ba yung dapat kong alamin? Yun yung mga ano mo eh. Yung mga ginagawa mong strategy eh. Andoon ka sa level na ganun. So, ay di sinasabi ng card sa'yo na it is a good thing that you did that. Maganda na yun yung naging course mo of action. Kasi with the cards showing here, iba nga sa inyo, nagpaka-workaholic na lang muna eh. Parang, Diyos ko, kung mag-iinarte ako dyan, kung magpo-focus ako sa emosyon-emosyon, ang rason mo, kikita ba ako dyan? Magkakaroon ba ako ng additional income? May mga matututunan ba ako? Actually, ang gusto ko yung mindset mong yun eh. Maganda yung approach mong yun. Andoon na yes, nalungkot ka, pero parang mas mas naging agresibo ka to make yourself better. Pero problema lang naman kasi, hindi na-address ng maayos yung emotions mo. Ayun, kaya may fear ka of trusting ngayon. Ayan naging issue natin. Ano ba yung possible na future na ikaw? Queen of Swords tsaka Blessed. So, si Queen kasi, older female energy. Swords, tungkol sa hangin, so tungkol sa ating pag-iisip. Habang si, part din siya ng, may water din siya, so emotion, si Queen. Blessed, and from the name of self-blessed. Ready ka ba? Ready ka ba talaga? Yun ba talagang gusto mo? Na maghihintay ka ng taong susubukan intindihin ka? Well, hindi kita pwedeng sisihin. Kasi parang ang iba sa inyo, ang mindset ko, sino lang yung susubok na maintindihan ako or kakatok sa pag-stay, yun na lang i-value ko. Kasi ang dami sa inyo with the Queen of Swords, sa House of Scorpio, magfo-focus kayo sa sa career path nyo. Magfo-focus kayo doon sa money making. At literal, with the card of the Blessed, literal talaga yung finances nyo, makikita nyo yung pag-angat. Makikita nyo na unti-unti, bubulusok siya. This is also a good time, sabi ni Queen of Swords, na balikan mo yung kung wala kang babalikan, gumawa ka ng bucket list mo. Ano ba yung mga target mo? Start from a big plan hanggang gumawa ka ng medium plans and also your short-term plans. Yari, big plan mo, describe mo doon kung ano yung bahay na gusto mo. Saan siya located? Gaano kalaki ang lupa? Ilang floors? Ilang kwarto? Gusto mo ba may bathtub? Gusto mo ba merong fireplace? Gusto mo maglagay ng veranda kung saan pwedeng magyosit kape o magtrabaho? Gusto mo maglagay ba ng patio para mas marami kang ma-rescued na pusa? Gusto mo mga ganon. Then midterm plans. Makapagpundar ng kotse. Anong klaseng kotse? Is it a Fortuner? Isa ba tong van? Is it an FX? Strada ba to? Or motor? Magmimiyo ka ba? Yung 400cc ba na big bike? Is it a scooter that you want? Electric ba to or by gas? Then yung mga midterms, where do you want to travel? Anong gamit gusto mo?
Ganon. Planet. Para may paglaanan ka. Kasi ang problema ko sa iyo, Scorpio, natatakot ako. Kapag nagpasukan na yung finances mo, baka kung saan sa mo magastos kasi sobrang concern ka sa ibang tao. Medyo, pwede bang ikaw maging concern tayo sa sarili mo naman? Na, hayaan mo sila na puro kuda. Pinaghirapan mo yun. So, deserve mo naman if you need to buy. Actually, ba sa inyo, encourage ko na ha, yung mga kailangan bumili ng mga bagong damit, mga bagong gamit, bumili na kayo. Kailangan nyo naman din yung tipirin sarili nyo. Kung kailangan nyo bumili ng bagong sapatos, please, go. Investment yan sa sarili nyo. Make yourself comfortable para pag naglakad kayo, hindi masakit sa paa. Kung kailangan nyo ng bagong shirt kasi faded na or manipis na yung tela, go ahead, Scorpio, gawin mo. Well, hindi ko alam kung dito may nakuha pa nga ako na parang yung belt, pakipalitan na po kasi ano po siya, hanging by the moment na po siya, yung belt. So, invest in yourself. Ha? Kasi sarili mong hindi yung ikaw mismo, yun yung hindi magbe-betray, yung ikaw. Check natin kung ano yung physical and emotional environment mo, your hopes and fears, your possible future, at ano yung message ng deities para sa'yo. Your physical environment is we have here the star and all that glitters. Ayan nga. Kakasabi ko lang. The star, this is about direction. Ayan. Diba? All that glitters, hindi la. Ayan. So, physical environment. Ito na nga. Kailangan mo talaga ng target. You need to have a target. Clear targets in life. Malinaw ng mga pangarap, malinaw ng mga goals. Kung kailangan mong, ganito siya, paano mo masabing malinaw? Yung tipong kapag describe mo o kinuwento mo sa ibang tao yung gusto mo, gets nila. Yung hindi na sila magtatanong. Kasi meron iba, pangarap ko bahay. Hindi na inabutan ko ng may pagkasaltik din ako. Inabutan ko ng bahay ng posporo. Ano to? Bahay. Hindi yan. Sabi ko, be specific, sabi ko sa friend ko. Hindi gano'n nag-work ang universe. Nag-work ang universe sa details. Hingi ka na hingi ng bahay, baka mamaya tubuan ng bahay ng putakte yung lugar nyo. O, bahay pa rin naman yun, ha? Sabi niya, hindi, o yun nga, sabi ko. Hindi mo pwedeng i-assume na alam ng universe yung gusto mo. Hindi mo pwedeng i-assume. Kaya yung mga tipong maghihingi na, gusto ko abundance. Anong klaseng abundance? Baka bigla ka nang bigyan ng maraming abundance of frogs. O abundance ng lamok sa lugar nyo. What type of abundance are we talking about? You need to have a clear goal. At ito pa, sa mga nakapaligid din sa'yo, hindi lahat yan, dahil nakangiti sa'yo, dahil mabait sa'yo, may magandang intensyon. Yung iba dyan, puro palibre. Yung gusto nila, kasi nga, may papasok na may flow of finances sa'yo eh. Hindi dahil nakangiti sa'yo or mabait sa'yo, kailangan i-entertain mo. Dude, matuto naman tayo. Ang dami ng naging user sa paligid mo. Ang dami ng manggagamit. Ulitin natin. Hindi tayo matututo sa nakaraan. Hindi tayo gagawa ng paraan para itama yon. If they don't value, hindi ka nila bina-value, then bakit mo sila i-value? Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Sabi nga na, respect begets respect. Tingnan natin ano yung sinasabi ng emotional environment mo. Ace of Pentacles and go the distance. So, yun na nga. Ace, this is about beginnings and creation. Pentacles about the earth ending in the physical, go the distance. So, yung mga may plano dyan sa inyo, na hindi ko alam kung yung mga plans like sabihin natin, na gusto nyo mag-self-care. So, possible, yung mga ano ba yung mga self-care? Ay, parang gusto ko mag-rejuve, mga ganon. Ay, makapag-gym na nga. Or, paayos, magpapa-facial nga ako kasi ganito. Ay, bibili nga ako ng bagong wardrobes para I can feel better. Mas maramdaman ko yung self-care ko. Dude, gawin mo. Wag lang puro plano, wag lang puro isip. Wag mo idahilan na parang, kasi may gastusin ganyan-ganyan. Di settle mo yung mga, kung utang to, di settle mo yung mga utang, then go ahead and do the self-care. Kung masyado ka naman, ikaw na umaako sa lahat, bakit mo kailangan akuin lahat?
Give them the proper responsibilities para namang it's a give and take situation kung sa family to, di ba? Yung mga nagbabalak ng vacation tapos biglang parang okay na-announce yun sa mga kaibigan nyo na ito yung plano mo. O, pack ending, hindi. Ano na? Self-sacrificing tayo. Self-sacrificing masyado, Scorpio. Wag namang ganun. Sabi nga your emotions wants to take off, gusto mong lumabas, gusto mong, alam mo yung tipong literal, kung gusto mong lumabas, mag-enjoy, go ahead. If you want to meet new people, gawin mo. Kung yun yung para makakaramdam ka ng excitement na may nakikilala ka mga bagong tao, may nakikita ka mga bagong tanawin, may mga natitikman ka mga bagong klaseng pagkain, gawin mo. Life needs to be experienced. Ang buhay dapat ini-experience natin yan. Ang buhay dapat kinikilig tayo. Hindi to, wag mo siyang tignan na parang, ay, ito na naman, kailangan ng ganito buhay. No, look at, sabi na iba, may nagsabi na, mabuhay ka na parang last day mo na sa mundo. Pero may mga moments ako, ang ginagawa ko, nabubuhay ako sa araw na to na parang ito yung first time ko sa mundo. I need to experience a lot. I need to enjoy myself. I need to create new connections. Tingnan natin yung hopes and fears mo. Four of Pentacles siya ka-observer. Well, given naman, kahit sino naman, pag nawala ng pera, di ba, syokot talaga. Four is about structure, Pentacles about anything the physicals, observer. So, ito na nga. So, may mga iba sa inyo na sa Scorpio is nag-iisip kayo na na parang paano ba pwedeng i-enhance pa yung finances ko? Paano ba na parang pwede para mas madagdagan pa yung pumapasok na pera? No, tapos ka na sa pag-o-observe, it's time na you take actions. Ano yung action na yon? And yung point na talagang papamentor ka na. Yung mga tipong ikaw na yung kakapala mo na yung mukha mo, magtanong ka, paano po ginagawa to? Ito po, paano mo kayo nagsimula ng ganyan? How did you invest? Ano po yung mga problems na nadaanan nyo? Ano po yung mga technical issues na kailangan pong mabantayan ko? Yun yung mga bagay. Ask the right questions and ask them towards the right people. Di ba parang hindi ka naman siguro magtatanong ng medical na mga bagay sa isang mathematician. And likewise, hindi ka magtatanong sa isang mathematician ng mga bagay na tungkol naman sa poetry. Simple logic lang siya. So it's time that you go ahead and invest. Actually, knowledge to isang self-care mo. Knowledge to na mag-a-absorb ka. May mga, kumbaga mag-open ka to a new venture. Ibibigyan mo ng chance yung sarili mo para mabigyan ng bagong avenue yung mga bagay na ito pala yung mga ganito, ito pala yung bagay sa akin, o ito pala yung kailangan kong sundan ngayon, ito na pala yung dapat kailangan kong gawin, o ito pala yung way para yung sa finances ko unti-unti siyang mag-grow. Yun yung mga bagay na kailangan bigyan mo ng attention right now. Yun yung mga bagay na kailangan, kumbaga doon ka maglagay ng hope mo. Knowledge will help you will be your stepping stone to the next level in terms ng pag-create ng money kasi nga andoon na yun yung magsusupport do sa physical environment mo kung ano yung target mo. At ang nakakatuwa dito, isa-save ka nun, ilalayo ka nun sa pagiging bored. Kasi, panaboard ka, kung saan-saan ka na, yung dami sa inyo, kung saan-saan napapadpad, saan-saan nagpupunta for the gastos. Of course, add to cart, tas check out, di ba? So, para medyo maiwas-iwasan natin yun, make yourself busy by having by adding valuable knowledge. Ano ba yung future mo, Scorpio? So, meron tayo ditong Ace of Wands and No Place Like Home. So, si Ace kasi is about creation and beginnings. Wands about fire, about passions and energies. So, No Place Like Home. Literal, ang dami nyo mag-venture sa iba't ibang klaseng fields. Yung kunyari, sabihin natin na
medical profession ka, pero i-venture mo na matuto ka medyo hindi related sa'yo, para mag-venture ka para matuto ka magluto. That's good. Kasi, kumbaga, pwede mo siyang tignan na as self-care pa din eh. Kasi nandun na, ay, magaling ako magluto and people appreciate it. That gives you a positive energy. Tapos may mga mag-encourage bila na, uy, bakit hindi ka magluto? Bentahan mo kami. So, that means it's what you're doing is appreciated. So, pwede yung mga ganung ba. So, just an example na talagang kinokol ka, that self-care hindi lang basta yung mga pa-rejuve or yung mga pagluta-gluta or facial or mga pa-cleaning ng ngipin or gym. That self-care is holistic. Bawat aspeto ng buhay mo, doon ka magkakaroon ng self-care. Bigla ko naalala yung sinabi ni Sandra Bullock sa Miss Congeniality Part 2. Yung karakter niya si Gracie Freebush. Sabi niya doon, people care about people who cares about themselves. Gusto mo makahanap ulit, di ba? Gusto mong makat na yung sumpa ng betrayals? Then sabi dito sa yung gusto mo na makahanap ng people that you can value, na iba-value ka din, start doing the self-care. Kasi gusto ko yung sinabi ng may nakita kong post, don't chase after butterflies because they will fly away. Instead, plant a garden so that the butterflies will come to you. Make yourself like a garden. Ano bang message ng deities? Putik yan. Si Vulcan. So, diligence, humility, and a wish to forge. Si Vulcan, siya kasi po, nalimutan ko sino yung counterpart na naman niya. Hephaestus yata. Siya yung creator ng weapons ng gods. Nagawa mo na para sa iba Scorpio. This time, ikaw mag-create ng weapon para sa sarili mo. Kumbaga, i-mold mo na yung sarili mo. The time to forge is right now. Wag mo nang, alam mo yun, you have all the tools necessary para mag-create ka ng weapon. Mag-create ka ng weapon na mag-o-open ng daan para sa'yo for the opportunities, blessings, and whatnot para sa buhay mo. You have the knowledge, you have the skills, you have the resources. Kung anong meron kayo na yung gagamitin mo para yung panlaban mo sa buhay is magawa mo. It's time for you to create the weapon that will help you rise up and be the best version ng sarili mo, Scorpio. So I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. Tandaan, yung readings po natin, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Let's use it wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and please give this video a like na rin. At for private readings, you can also, and spell works, pwede nyo po ako i-message sa aking personal account. In Facebook, yung link po is nasa description ng ating video. At so gusto po mag-support ng ating channel para lumago po ito, pwede nyo pong i-click ang ating join button sa baba o yung ating thanks button. Donations can also be sent via GCash or Maya. Number is on the bottom of the screen. Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway makita tayo very soon. Mula po dito sa magandang lugar ng La Trinidad, Benguet, kasama po ang Mikay Noodles sa Tulog. You have a great day and see you soon. See you very soon, Scorpio.